totoo po na yung tao po nung unang panahon na ay malalaki ang pangat, mababalahibo. Hindi. Mga ano yun, di tao yun. Mga apes yun, apes. Malalaki pa nga ng apes, mabalahibo ang katawan, at ang kanilang bungo makapal. Pero, ang kanilang bungo, maliit na ganon, maliit yung pinakaloob, maliit. Maliit ang utak nila kaysa sa tao. Mas malaki ang utak ng tao. Kaya, mas manipis naman ang bungo ng tao kaysa sa apes. Alam mo kung bakit? Kasi yung mga apes, kung mag-away, nagpapaluan sila ng buto. Yung mga buto ng kapwa nila apes, nandun na. Pag nag-away sila, magpapaluan sila ng buto. Pag hindi kakapalan ng Diyos yung kanilang bungo, patay agad yung mga apes na yon, di ba? Kaya ganon. Kinapalan ng Diyos. Malalaki pa nga nun. Ang Diyos nila, ala babalo yun. Ano yun? Hindi tao yun. Apes yun. Mga, kung tawagin sa siyensya yun, mga hominids. Hindi talagang Homo sapiens o Homo erectus pala ang ibig ko sabihin. Yung tao kasi, sabi nila, yung daw ang Homo erectus dahil diretsyo na siya. Samantalang yung apes, medyo nakayuko. Tao, Homo erectus, ibig sabihin, diretsyo ang tayo. Nagdidepend lang siya sa paa. Samantalang yung apes, nagdidepend sa paa at saka sa kamay, kaya medyo payuko. Ang tao, Homo erectus, ibig sabihin, diretsyo, dalawang paa ang pinalalakad, hindi kamay. Magkaiba yung Homo erectus kaysa dun sa mga apes na sinasabi ng siyensya. Yun lang po, thank you po. Salamat din yun. Bakit? Naniniwala ka bang ang tao galing sa unggoy? Kung